So ito mga kababayan, unahin natin pag-uusapan baka kasi magtaka po kayo diyan sa ating thumbnail, no mga kababayan, ay baka sabihin ninyong fake news. Totoo po 'yan. Mga kababayan, wala po tayo ditong sasabihin na fake news. Lahat po 'yan ay totoo. Si Banatbay mismo ang gumawa niyan, hindi po ako. Kasi kung magpagmasdan ninyo ang video na ipi-play ko ngayon, kayo na po ang humusga kung ano ang ipahiwatig or gustong iparating ni Banatbay. Mga kababayan, si Banatbay po ang may gawa niyan, hindi ako. So alam naman natin ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga DDS. Oo. Ang galing gumawa ng imahinasyon. Nako. Ito mga DDS maniwala kayo kay si Banatbay ang nagsabi niyan. Hindi po ako. So kung totoo bang namatay na si Digong, ba't hindi niyo subukang panuorin? Ito mga kababayan. Panuorin ninyo ang naturang video, pinatay na ni Banatbay si Digong. Ito, si Digong pinatay na ni Banatbay. Ito po mga kababayan, i-play ko po ang video, kayo na pong humusga, bahala na si Batman. Panuorin at pakinggan. Alam nyo, itong lugar na ito, ito yung backstage kung saan huling nakasama ng mga Pilipino si Pangulong Duterte. Ito yung backstage na huling nakasama ng mga Pilipino si Pangulong Duterte. Lahat ng sinasabi niya, huli. Pakinggan ninyo Sa Hong Kong, nandito kami. Dito, naalala ko, dito rin po ako nakaupo. Tapos, si Pangulong Duterte nandun po. Upuan na yan. Dito po siya umupo nun. Tapos, dito siya umupo. Tapos dito pa nga, nung nagpa-picture ako, tsaka kinausap ko siya, dito ako umupo nun. Pinagkikwentuhan namin yung, mas nadidinig ko, sinasabi nila na may waran ka na sa Pilipinas. Sabi ni Pangulong Duterte, okay, sabi niya, handa naman daw siyang harapin. Mamil dahil po. Siya doon, tapos dito po ako nakaupo. No? Kaya narinig ko yung usapan nila noong time na yun. Pero alam mo, ngayon nakakalungkot na isipin, huling pagkakataon ko na pala din makita si Pangulong Duterte noong time. Narinig nyo? Huling pagkakataon niyang makikita si Digong. So, ano bang gustong ipahiwatig ni Banatbay? Namatay na ba si Digong? Tanong lang anong gustong ipahiwatig ni Banatbay? Bakit siya nag-mesmerize? Bakit siya nagmumuni-muni at inaalala na? So, ano bang nangyari? Patay na ba? Pinatay na niya si Digong Pinatay na ni Banatbay si Digong. Continue natin, iulit natin mamaya. Intindihin ninyo, mga kababayan. Ay nako. I really hope na makauwi pa siya at masilayan muli ang kanyang naiyak ako. Sorry, pasensya na mga kababayan. Naiyak na siya Sorry Pasensya na mga kababayan. Naiyak na siya. So pinatay na ni Digong si Banatbay. Tinigi na ni Banatbay. Putang ina talaga to Banatbay. Gagawa ka na nga lang ng content na mamaalam. Ano to Banatbay? Bakit nag-mesmerize ka na? Pinatay mo na ni Digong. Putragis na yan. Alala ko talaga nandito siya. Marami sa mga kaibigan niya na nagsasabing na siya umuwi dahil nag-aantay ng waran sa kanya. Pero ibang tao to si Pangulong Duterte. Ibang tao. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, believe din ako kay Digong, no? Buti pa si Digong. Sabi ni Banatbay, maraming tao daw nagsabing wag siyang umuwi kasi nga may warrant siya. Wag umuwi sa Pilipinas. Nandito kami ulit dahil sa gathering ng KOJC, ilang OFW. Nanay Minda, hello po. Mga kababayan dito. Sige po, hanggang dito na lang po muna tayo. Alahanin muna natin ang memory na ito.
Putang ina. Alalahanin daw muna natin itong memory na ito. So, putang ina, patay na nga. Pinatay na ni Banat Bay. Mga kababayan, pinatay na ni Banat Bay si Digong. Putragis na yan, Banat Bay. Ano yung pinaggagawa mo? Alalahanin ang memory na ito. So ano to? Pag ninilay-nilay? Ano to? Ulitin ko ha. Ibang tao to si Pangulong Duterte. Ibang tao to. Nandito kami uli dahil sa gathering ng KOJC at ilang OFW. Ating mga kababayan dito. Sige po, hanggang dito na lang po muna tayo. Alahanin muna natin ang memory na ito. Madami yan dito. Madami mga nakaupo dyan ng mga kaibigan niya. At yung iba nag-alisa na ibang mga banateros at that time after magpa-picture. Ako po medyo tumambay lang dito, patagong kumakain. Tapos si Pangulong Duterte, andun lang siya. Diyan lang mismo dyan. So po ano yan, dyan siya. Alam nyo, itong lugar na ito, ito yung backstage kung saan huling nakasama ng mga Pilipino si Pangulong Duterte. Dito Wala na. Patay na si Digong. Pinatay ni Banat Bay. Mga kababayan. Utang ina ka, Banat Bay. Gagawa ka ng content na kadramahan. Pinatay mo pa si Digong. Oy, mga DDS ha. Isipin nyo mabuti. Pinatay ni Banat Bay si Digong. Biruin nyo ha. Mga kababayan, ito yung huling ito yung huling lugar kung saan nakakasama ng mga Pilipino si Tatay Digong. Putang ina, huling lugar. Wala na, patay na. Mga kababayan, pinatay ni Banat Bay si Digong. Putang ina. meron pang music ha. Oo, meron pang music. May background song pa. Ay nako, Banat Bay, rest in peace. Sumaimpyerno sanang kaluluwa. Hindi Digong. Ano to, Banat Bay? Nako, mataas-taas ang talent fee nito. Mga kababayan. sa Hong Kong, nandito kami. Dito, naalala ko, dito rin po ako nakaupo. Tapos si Pangulong Duterte nandun po. Yan. Upuan na yan. Dito po siya umupo nun. Tapos, yan, dito siya umupo. Tapos dito pa nga, nung nagpa-picture ako, tsaka kinausap ko siya, dito ako umupo nun. Pinagkikwentuhan namin yung, mas nadidinig ko, sinasabi nila na may warrant ka sa Pilipinas. Sabi ni Pangulong Duterte, okay, sabi niya. Ito sa totoo lang, walang problema magmumuni-muni. Bakit lagyan ng song? Walang problema mag-mesmerize magbumuni-muni, alalahanin mo yung mga pangyayari, pero bakit may song? Pampatay pa yung tugtog, yung background music. Pampatay pa. Kaya ngayon mga kababayan, kung ano man ang nakalagay sa thumbnail natin, totoo po yan. Bakit? Pinatay na ni Banat Bay. Bakit siya magaganito? Ito Tanungin ko kayo mga kababayan. Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito? Bakit niya inaalala? Bakit niya sinabing huling pagkikita ng mga Pilipino? Sige nga. Banat Bay is having a premonition. Kita nyo? Anong ibig sabihin yan, mga kababayan? Tanungin ko kayo. Fake news ba tayo? O hindi? Di ba? Premonition ang ginawa ni Banat Bay. Wala nang iba. Alangan naman inalala niya. Alangan, dapat sinabi niya, dito po kami nakaupo, miss na miss ko na si Tatay Digong. Ganon sana. Miss na miss ko na. Gusto ko nang umuwi siya. Ganon dapat, pero bakit ganon? Parang ultimo inupuan, inaalala. Tapos may sinasabi pang, ito yung huling pagkikita. So ibig sabihin, namatay na si Digong. Pinatay na ni Banat Bay si Digong. Diba?
So ang tanong, bakit ganon? Premonition ang ginawa ni Banat Bay. Nagmumuni-muni, inaalala. Sabi niya, ulitin natin ha. Ako tsaka kinausap ko siya dito ako umupo nun. Pinagkikwentuhan namin yung mas nadidinig ko, sinasabi nila na mahuhul, may warrant ka na sa Pilipinas. Sabi ni Pangulong Duterte, okay. Sabi niya, handa naman daw siyang harapin. Dito siya doon, tapos dito po ako nakaupo nun. Kaya naririnig ko yung usapan nila noong time na yun. Pero alam mo, ngayon nakakalungkot na isipin, huling pagkakataon ko na pala din makita si Pangulong Duterte noon. Nakakalungkot isipin, huling pagkakataon ko nang makita si Pangulong Duterte. Ano, namatay na? Nangyari. Pakisagot naman mga DDS, ano to? Pinatay na ni Banat Bay si Digong. Pinatay na ni Banat Bay si Digong. Ayan naman tayo sa it's just a joke, joke na naman it's just a joke. Ayan na naman tayo. Kita niyo mga kababayan, si Banat Bay na mismo nagmumuni-muni. Premonition yung ginawa niya. Inaalala niya, nagmumuni-muni na siya, nagmismerize na siya. Akala mo pang 40 days ni. 'Di ba? 'Di ba? Ano bang isipin ng tao? 'Di ba? Ano bang isipin ng tao? Bakit magko-content ka ng ganyan? Kung ako didiis ngayon, malamang sa malamang, ano to, ba't may background song pa? Ano to, bakit ganito? 'Di ba? Para saan? Magmumuni-muni ka ng ganyan. Tapos para mag-comment, kasalanan na naman ni BBM. Para mag-comment, para saan? Kung hindi ipinakulong, gano'n na naman. Kay BBM na naman ang sisi nito. Kasi nagawa na naman ng content na ganyan. Malungkot portion. 'Di ba? Ano na naman? 'Di ba? Kung ako didiis dito, malamang sa malamang, ang iisipin ko, kawawa nga naman, Kita ninyo, kung hindi siya ipinakulong, hindi siya aabot sa ganyan, hindi siya hahantong sa ganyan. So anong iisipin ng mga DDS? Namatay si Digong? 'Di ba? Yan na mga kababayan. Ayan na naman tayo. Tapos magugulat tayo dito, sasabihin na naman, it's just a joke. It's just a joke. Ayan na naman tayo mga kababayan. Clarify ko lang po hindi pa po patay si Digong. Hindi pa po patay si Digong. Si Banat Bay lang ang nagmumuni-muni, nagmismerize, at nagpremonition. Premonition. Ginawa na ni Banat Bay na alaala si Digong. Pinatay na niya si Digong. Iyon ang katotohanan, mga kababayan. Kinaklaro ko lang, buhay pa si Digong. Pinatay na nga lang ni Banat Bay. Inalala ni Digong ang huling pagkikita nila, inalala ni Banat Bay ang huling pagkikita nila ni Digong sa Hong Kong. So, kung ikaw, DDS ka, bakit mo sasabihing huling pagkikita? Bakit hindi na ba siya makakauwi? Bakit? Namatay na ba siya? Bakit? Doon na ba talaga siya mabubulok? 'Di ba? Ganun lang naman yun Mga kababayan, ganun lang naman yun. Ang mga DDS, alam ko naman na kunting kibot, ang isipin agad nila nito, bakit ganun si Banat Bay? Anong nangyari kay Tatay Digong? Hindi na ba siya makakauwi? Kasi bakit ganito ang mga content niya? So ano to? May pag-amin? Walang denial? May pag-amin? May pag-amin na wala nang uwian? Mga DDS, imagine, may pag-amin, walang uwian? Walang denial na wala nang labasan? Ano to? Tanong ko lang, ano to? Wala nang uwian na? Mga kababayan, kasi sa mga content ni Banat Bay, sa ganitong content, ibig sabihin, hindi na makakauwi si Digong.
Ibig sabihin, mabubulok na siya dun. Kasi bakit? Ganito. So, dito mismo, kung ikaw tanga na DDS, alam ko naman na DDS, mabilis maniwala. So, basahin natin yung comment. Eto. Ito yung hari ng fake news. Sabi ni Dincio Pagarigan. Sabi ni Daniel Flor, los mo. Sabi ni Nulasga Lano, hindi na makakauwi Boydog at Dinarin. Dinarin yan, masisilayan yung mga kinurakot niya. Hinihintay na ng poon nyo, Banatbay, sa impyerno. Nakakaiyak, grabe. Samahan mo na sa dahig, dali. Kwento mo rin kung saan ka banda dyan tumae. Banatbay, kung hindi natuloy ang luha mo pero ako tumulo luha ko sa kwento mo, magbabayad sila sa ginawa nila. Kung hindi man dito sa mundo, doon sa kabilang buhay. Na nakakakaba ka naman, Banatbay, uy. Kita nyo? Di ba? Ultimo DDS, Hitsura ba ng tao ito? Koki, ikaw ba yan? Samahan mo na amo doon sa kulungan. Ate, kulang na naman siguro pauwi niya. Di ba? Ayan na. Kulang na naman daw siguro pamasahe pauwi. Praying for PRRD. Boto mo. Ayan yung pang-uwi niya. Inaresto na siya. Tapos walang nagawa yung mga nagmamahal sa kanyang mga DDS. Tapos pinanood ko tuwang-tuwa yung mga nasa airport. Kinuha na siya at lumipad. I feel you, Banatbay. Nagpray ako na sana dinggin ni Lord pauwiin na si Tatay Digong in Jesus' name. Wow, pagkatapos murahin ni Digong si Lord, tapos sabihin niyang estupido, in Jesus' name ka pangalaman, baka si Kibulo yung Lord mo. Bayot bay, naka-Celtics. Pumbuang ka kasi. Kupal. Ayan. Marinawa, makauwi na si PRRD. Amen. Palabas mo, maalaala mo kaya. Oo nga, magdasal tayo. Napahabain pa ang buhay niya at makauwi. Miss na namin siya para sa bayan. DHL, ipadala mo na yan. May DHL pala. Tama yan, bayad bay. Go, Banatbay. Bakit ka nandyan? Sana po makauwi. Tikba lang. Los mo, Banatbay. Pinatay mo na si PRRD. Sundan mo lamang sa dahig. Buti alam mo na yan, ang huling pagkikita nyo, mga kawatan. Stay safe, bumanat na naman si Bulldog Bay. Hindi mo na kailangang ipaalala niyan, wala nang kwenta yun. Sabi ni Antonio Malyari, wala kaming pake dyan. Mura lang lubid, tali mo liig mo. Kita niyo mga kababayan, pinatay na ni Banatbay si Digong. Padala na daw sa DHL, kita nyo yan. Doon ako natawa Ang ganda pa ng mensahe nung una. Tapos ang sabi, oo nga, magdasal lang tayo, pahabain pa ang buhay niya at makauwi na. Miss na namin siya. Para sa bayan, ipa-DHL mo na yan. Ipa-DHL daw. Kita mo, Banatbay? Ay, nako. I really hope na makauwi pa siya at masilayan muli ang kanyang naiyak ako. Sorry, pasensya na mga kababayan kasi putang ina mo, Banatbay. Pinatay mo si Digong. Ay nako, Diyos ko, Banatbay, tigil-tigilan mo na yan. Kulang lang yung pamasahe mo. Gusto nyo kasi laging libre. Gusto nyo kasi laging libre. Ultimo ba naman papuntang Hong Kong, Banatbay? 12,000 lang naman yan balikan. Ultimo ba naman yan? May pagganyan-ganyan ka na namang drama, Banatbay. Tigil-tigilan mo nga, Banatbay. Hindi ganyan mag-mesmerize. Pinatay mo si Digong Sabihin mo na lang, guys. Medyo gipit po ako ngayon kung sino po yung may Gcash dyan. Ganon dapat, hindi yung may pa-mesmerize, kulang lang yung pamasahe mo Naubos ba sa kakabili mo ng mga luxury item dyan? O baka naubos sa kakapunta mo dun sa may Causeway Bay? Maraming pokpok dyan baka naubos na naman, Banatbay. Marami-rami dyan sa Causeway Bay banda. Oo, pag-gabing-gabi dyan sa may train station, dyan sa Wan Chai. Maraming pokpok dyan sa Wan Chai, Banatbay. May lalaki na pokpok, may babaeng pokpok.
baka naubos. Mahal pa naman dyan kasi, di ba? Ma'am Rosario Dagasdas dyan sa Wanchay. Ang dami dyan paggabi. Putang ina banat ba yun? Yan na naman tayo. Baka naubusan. Huwag magdrama. Marami-rami dyan sa Wanchay. Kung gusto mo lalaki, malaki tete, meron. Kung gusto mo babae, masikip ang kapilang, meron din. Naubusan yata. Nako, eto na mga kababayan. Na, pinatay na si Digong. Patay. Na, kawawa. Eto na. Mga kababayan, no? Ipahuli natin yung usaping impeachment. Nabuisit ako. Paulit-ulit nangyari na noon, binalik na naman ngayon. Dito tayo, mapabago tayo. Wag na tayo dyan sa impeachment muna, mamaya na yan. Tapos na tayo dyan, pinatay ni Banatbay si Digong, nagdrama. Kulang ata pamasahe pa uwi o baka naubusan ng allowance. Naubos ata sa mga pukpok sa Wanchay. Kita nyo? Kita nyo sa Wanchay, ang daming nag-aaway dyan, nag-aagawan ng itik. Daming OFW Pinay dyan, nagrambulan dahil sa itik. Wanchay yun, di ba? Kita nyo?